Ginawa ko lahat. Nagwelga kami sa Greenbelt. Nagwelga kami, tapos, ano ba, sumayaw ako sa O-Bar. So, yan. Ang dami mong ginawa for this. Pero nakita nga natin dun sa video mo na habang pinapanood mo, medyo may tears kaming nakita. O, kamusta ba yung reminisce mo? Dun sa mga nakita mong Nene days, mula PBB hanggang sa ngayon, yung mga iconic roles mo na. Ano, nakaka-warm ng heart kasi naalala ko yung 16-year-old, 17-year-old Maris na nagwa-wonder what's coming for her, what's her future, and now the older Maris is seeing it, parang wow girl, ang dami mong ginawa, pinatunayan mo talaga yung sarili mo. Ayun. So, thankful ako sa kanya. Sobrang pinakita niya talaga na kaya niya ang buhay showbiz. Hindi ako sanay na nagiging deep ka, Maris. Sorry, It's the short hair. Sanay kasi kami na lagi mo kami pinapasaya, pinapatawa mo kami kahit sa social media, hindi lang sa TV screens or sa movie Masaya ako, screens. guys! Hello! Pero Maris, dun sa mga napanood mo, on a lighter note, alin dun yung parang nagulat ka, yung nakalimutan mo ng ginawa mo, ganyan. Ano, yung Oh My G. Kasi naalala ko yung yung mga eksena ko doon. Kapitbahay ako ni Janela. Tapos nagtitinda ako ng mga isaw, ganyan. Tapos kabadong-kabado pa ako sa mga lines ko kahit pa isa-isa lang. Tapos naalala ko doon ko kasi na-experience yung first ko. Yun yung first ever teleserye na mahaba yung role ko. So, ang dami kong na-experience, ang dami kong na-absorb. Yun yung show talaga na nasabi ko na nag-grow talaga ako doon. Ano naman dun sa napanood mo yung pinaka-proud ka? Pinaka-proud? I would say yung Irene Chu. Kasi yun talaga yung nag-open ng doors sa akin. Ngayon, parang endless pa rin yung blessings and thankful ako sa universe na patuloy pa rin yung blessings. And unexpected siya. Oo, ayun. Lahat kami talaga sobrang swept away dun sa napanood namin sa iyo as Irene Tew sa Can't Buy Me Love. Sobrang breath of fresh air dun sa buong series and sobrang enjoy na enjoy kami panoorin kayo ni Snoop or Anthony Jennings. Yes. Natuwa naman din kami habang ginagawa yun. Kasi wala expectation. So kami, laruin natin itong eksena. So kami ni Anthony, hindi mo gawin mo, ito gawin natin. So mga nagko-collab kami. So, para mag-work yung eksena. Kasi no pressure naman kasi sa amin. Natuwa naman ako, thankful ako sa directors ng Can't Buy Me Love na hinahayaan nila kami maggawa ng eksena. Ramdam namin, habang nanonood, ramdam namin yung saya nyo, yung pagka-natural nyo, yung chemistry nyo, ibang-iba talaga. But enough questions from me dahil Maris, ang daming mga gustong magtanong sa'yo. So, are you ready? Yeah! Okay, let's go with our first set of questions. It will be coming from Wilson Riquiza from Kapamilya On Demand. Na ako pala yung magbabasa. So sa akin din pala. Saan ka lang titingin? Okay, so you recently starred in the movie Marupok AF. Yes. Can you tell us about your experience working on that film and what drew you to that particular role? Well, for context, sa mga hindi po nakakaalam, Marupok AF is heavily based on real events. I don't know if you can remember the Twitter thread that got very viral in the early days of pandemic, yung catfishing thread. So, ayun, naging movie siya. And upon knowing na ako ang magpa-play ng character, nagulat ako, as in like, pressure talaga, because it's real. These are real people. So, I made sure na may consent, may green light from the real people. So, ayun, with making the film, na-challenge ako kasi before Irene Chu, Beanie was the first complex character that I portrayed. Sobrang complex niya, charming siya, but she has very dark intentions towards people. So, ayun, dun ako na-challenge. So,
I prepared. I really prepared. So, nanonood ako ng mga films na kind of like that para just to get in the zone. Oh, interesting. At saka ngayon, showing siya, guys. Yeah, So, showing siya ngayon sa Ayala Mall Cinemas. So, I hope you support it and watch it. ang dami nga nagko-comment, nababasa ko Gawa kanina naman. kasi live-stream tayo. Sabi nila, bukas manonood kami, my family, Oh, mga ganun. Thank you guys. Thank you. And second part ng kanyang question ay, do you have any dream directors or actors you would love to collaborate with? Naku, ang dami, ang dami. Well, siguro ako, makagawa ng pelikula with Derek Kaki. Doon nagka-work na kami sa Can't Buy Me Love. Kasi nag-direct din siya doon for a time. Pero gusto ko talaga, dream ko talaga makagawa ng pelikula with her. And direct Eric Mati. Ayun. Sa actors or actresses naman, is Jody Santa Maria. And Nadine Lustre. Who else? Dami pa. Ako, may mga mahabang listahan ako. But let's expound on that. Bakit sila yung pinili mo, Jody and Nadine? Because they're very good actresses. As in, I love how they act because it's real, it's not forced, it's from the heart. The impulses, totoo. So like, there's no acting talaga. Ganun yung mga gusto mong katrabaho. Oo. Para ma-observe ko din sila at matutunan ko kung paano sila. For ano rin, betterment ng craft. Yes, yes. Nice, okay. Now let's go to our next friend from the media. Okay. Candice Go from Push. Hi, Marie. Hello! How was your experience portraying a lead role? Pero isn't really the protagonist but more of the contributor. To be honest, nako-confuse ako sa feeling. Kasi if it's fiction, masaya. Masaya. Like, na-enjoy ko siya. But, we're dealing with real events kasi, so, ang gray area doon is like, I'm happy naman na natutuwa sila sa character ko, but ang gusto kong isympathize nila talaga ay ang victim, which is the character of EJ Hallerina. And nung pinortray ko si Beanie, kinalimutan ko rin yung, sineparate ko yung real eh. Ginawa kong, tinread ko yung script as fiction so that I don't judge the character, so that parang tatanggapin ko yung character na buo para maging tao siya at mapasok ko siya sa sistema ko. So, ayun po. Okay. How important do you think this movie is with regards to LGBTQIA+ visibility and treatment and discrimination? Oh, this movie is very important kasi it tackles real issues, which is one of the issues na face ng ating LGBTQIA+ community ay transphobia. It's real and maraming nabubuli araw-araw for just being them. And we don't know that kasi wala naman tayo sa sapatos nila eh. But totoo yung nararamdaman nila. And with this movie, sana ma-enlighten ng maraming tao na to be kinder to other people, especially to our LGBTQIA+ community and the trans people. Kamusta yung OWAR experience? Ang saya! Ang saya ng over-experience ko. Alam mo ba, dream ko yun. Like, fantasy ko yun. The real word is fantasy. Kasi may mga nights talaga na, oh my God, gusto ko mag-perform sa OWAR talaga. Tapos gusto ko full production. Tapos gano'n. Tapos ayun, nag-isip ako kasi since it's Pride Month and gusto ko magregalo sa community. Parang, pagpa-perform ako, kahit walang bayad, okay lang. Okay, mga Yes, thank you. Aware kang parang naging